Tanggapin nyo yung pera nyo yan. Galing sa taxes nyo yan eh. Tanggapin ninyo pero wag nyo iboto. Bakit? Lagi nyong tatandaan, ang taong nagbibigay ng ayuda, mangungurakot. Bakit? Saan niya kukunin yun? Ayun, galing sa bulsa niya. Do you honestly believe na ang politiko ay magbibigay galing sa bulsa niya? At wala siyang naitutulong sa bansa kung hindi ayuda? Do you honestly believe? Maglalabas ang politiko galing sa sarili niyang bulsa? Eh maraming ang politiko, puro commissioner eh. Komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito. Pera pa niya, gagastusin niya para sa inyo, mga Pilipino. Eh, ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo doon. Eh, kasi maraming kwento sa akin. Isipin mo mga matatanda nag-aantay doon. Bibigyan daw ng ayuda. Kung sino-sino pang inaantay na politiko. Pag-aantayin nyo yung mga buntis, matatanda, diyan sa mga rally ninyo. Ba't hindi nyo ibigay agad yung ayuda kung ayuda lang? Bakit kailangan politiko magbigay ng ayuda? Katagal nilang nag-aantay sa lintik na mga politiko na yan para ibigay ang ayuda. Nag-aantay sa covered court. Kainit. Hindi nyo pera yan. Kung mamimigay kayo, mabigay kayo. Sabi nga, pag namigay ang kaliwang kamay, wag nang ipaalam sa kanang kamay. At kung namigay ang kanang kamay, wag nang ipaalam sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Wag mong kunin yung credit. Pag namigay ka, kalimutan mo na. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Sila pagbigay mo, yung mga trabahador mo, yung mga staff mo na walang pangalan mo. Pero pagka sila pa ang mamimigay na may pangalan, plastic yan. Kaya mag-iingat kayo. You are next, mga kababaihan, kayo target. Wait po. Eto, tingnan natin. Because when we empower women, we uplift families, naging concern sa families, strengthen communities, and secure a better future for all. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung gaano ka-plastic to. Yung nagpanalo kay BBM, don't tell me, hindi ka naniniwala dito, Speaker Martin. Hindi makakabalik si Marcos as president if not for the Duterte. Hindi malilibing si Ferdinand Marcos if not for the Duterte. Kung hindi bumaba si VP Sara as vice president, hindi magiging president si Marcos. Hindi mo alam yun, Tamba. Tapos, anong ginawa nyo kay VP Sara? Binastos ninyo. Ginahasa ninyo. Binaboy ninyo. Ginahasa nyo ang kanyang kabaitan. Pinagtulungan nyo dyan sa kamera. Tapos, you are now talking about women. Hindi, instead na prinotektahan nyo si BP Sara dahil siyang nagpanalo sa pinsan mo. If not for the Duterte, wala kayo dyan. Instead na prinotektahan nyo, pinagtulungan nyo puro kay lalaki. And here you are, speaking about women. Tindi, no? Ganyan doon. Alam mo, napapanood ko etong issue kay Trump at kay Zelensky. Alam mo, nainggit ako dun sa yung kung paano pinagtanggol ni Trump nung nagkakabarahan na napanood nyo. Tingnan nyo mabuti. Kung paano pinagtanggol ni Trump yung kanyang vice president. Magkapartido sila eh. Pareha silang nanalo. Kasi pag pinoto mo presidente doon, yun din ang vice president eh. Dito, hindi nga eh. Si BP Sara ipinanalo ang sarili niya. Pero tingnan mo kung paano merong bayag. Sorry po sa mga kababaihan. Ano ako dito eh. May yagballs po si Trump. Paano niya pinanindigan yung kanyang vice president?
'Di ba? How I wish ganyan yung presidente natin. Sinabi mo pang BFF, trinaydor nyo si BP Sara. Iniwan nyo sa ere. Pinalapa nyo sa buhaya. Anong sinabi nyo pagkakaisa? Iniwan nyo sa kangkungan si BP Sara. Ganyan kayo kakaplastic, ganyan kayo katraidor, ganyan kayo walang kayagbols. Gayahin nyo si Trump. Ang layo talaga natin. Antindi. Antindi ng politiko natin. Ako, nung pinapanood ko yung kay Trump at yung kay Zelensky, iniisip ko, bakit kaya hindi na lang mag-usap ng ganun si PRRD tsaka si BBM? Sila lang. Wala nang iba. Walang sekretary. Sila mag-usap dalawa. Televise. Kung gusto nila magdebate, magdebate. Huwag nang tatago sa babae. Huwag ganun, pangit yun eh. O kung ayaw nyo si PRRD, si BP Sara tsaka si Marcos, mag-usap sila live on television, harapan. Diba? Harapan kayo. Walang sekretary, kayong dalawa mag-usap on live television, wag mo isama si Lisa. Walang kinalaman dito si Lisa sa usapin na yan. Ang tanong, kaya ni Marcos? O maduduwag? Ha? Yan ang problema natin bansang Pilipinas. Ha? Yan ang problema natin. Asan ang tayo ng Presidente Marcos nyo? Tapos ngayon, ang gagawin yung narrative, tutulong kayo sa babae. Kayo mga kababaihang nanonood sa akin, naniniwala ba kayo dito sa taong to? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section. Next topic po tayo. Third topic po natin. Eto po. Marcos, tuluyan ng mabubura sa kasaysayan. PDP, di umano, sure win na. Sabi Nino. Yan. Okay? Sige, pag-usapan natin ito. Magkakasama namang nag-ikot sa Mandaluyong ang tandem ni na dating Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan para manuyo ng botante. Sumama sa pangangampanya ang nominee ng Akbayan Party List na si Attorney Chel Jokno. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ayan, nangangampanya si Bam Aquino. Agang nagbahay-bahay ang mga senatorial candidates na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa Barangay Hulo sa Mandaluyong kanina. Oh, ito yung mga palasimba, di ba? Naalala nyo? These people, sila daw, di umano, ang supported ng Catholic at palasimba. Umaga. Sige, tuloy. Sinamahan sila ni Senadora Risa Ontiveros sa Sinamahan ni Risa Ontiveros. ikot. Naging mainit ang pagtanggap sa kanila ng mga taga Mandaluyong Sino may sabi, mainit ang pagtanggap? na may mahigit 200,000 botante. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Station nitong Pebrero, pang-17 pwesto si Aquino. Kaya aminado siyang mas kailangan pa nilang sipagan sa panunuyo ng mga botante. Kailangan suyurin pa, mangligaw pa sa mga kababayan natin habang ang taong bayan gumagalaw, gagalaw rin po yung mga numerong yan. Ang ilan, pang 15 ba? Okay, basta hindi pasok sa top 12. Kung sakaling makabalik sa Senado, gusto raw ni Ayan, tingnan nyo po ito. Paliwanag ko lang po sa inyong mabuti, okay? Ang mga Aquino before, halos gawing Diyos ng mga Pilipino. Institusyon po yan sa Pilipinas. Savior po yan sa iba. Holy yan mga yan para sa iba. Anghel yan. Halos gawing Diyos. Ang taas ng tingin ng mga ibang Pilipino sa kanila before. Pati na rin si Kiko Pangilinan. Sila yung mga namamayagpag before. But look at them now. Hindi sila makapasok sa top 12. And I believe dito mananalo tong dalawan to. Tingnan ninyo. Kung gaano kalakas, marami sa inyo nagpunta pa sa EDSA to support the Aquinos. Dalawang naging presidente ay Aquino.
Look at them now. Wala na. Alam nyo, mga kababayan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. One thing good na nakikita ko sa sitwasyon natin, I always believe in Romans 8:28. All things will work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Lahat ng bagay, merong maitudulot na maganda. Yung masamang nangyayari sa Pilipinas, yung sobrang sama na nangyayari ngayon sa Pilipinas, ako'y naniniwala may magandang patutunguhan. Sabi, Coach Oli, kailangan bang sobrang sama? Yes. Bakit? Kasi ang Pilipino matigas po ulo. Remember this, it took us 2 Aquinos, 2 presidents, 2 Aquinos. 2 presidenteng Aquino bago natuto ang Pilipinas. Wala silang panalo ngayon. Nag-8 diretso pa nga, di ba? 8 inodoro. Nagalit kay Cory, tapos binoto pa rin yung anak. Same thing. Nagalit kay senior, binoto pa rin yung anak. Kailangan kasi talaga, maapi tayo eh. Kailangan talaga, sobrang baba, sobrang gutom natin para matuto tayo mga Pilipino. Kaya ngayon, wala na tong mga to. Kaya ako naniniwala, tapos na po ang era ng Marcos. God gave BBM a chance na i-recover ang pangalang Marcos. Buhayin muli ang pangalang Marcos. And he messed up. He messed up big time. And maganda tong nangyayari na ito dahil sa palagay ko, sagad na ang Pilipino. Natuto na ang Pilipino. Hindi tayo natuto the first time. The second time ng Marcos, same thing sa the second time ng Aquino, natuto tayo. Ngayon, alam ko natuto na ang mga Pilipino dito kay Marcos. Bam, nadagdagan pa ang pondo sa edukasyon. Tututukan niya rin ang paggawa ng mas maraming trabaho. Ang katandem naman niya sa kampanya na si dating Senador Kiko Pangilinan, nasa ika-15 pwesto naman sa survey. Ba, ito yung mga namamayagpag noon. Medyo hawig ni Kadunto, no? Di ba? Saan sila ngayon? Mapapababa ang presyo ng pagkain, yung food security, tsaka pag-support. Sila mga food security, may nagawa ba sila that time? Yung panahon nila? Hindi naniniwala ng tao, kaya hindi sila tumataas sa survey. Wala nang tiwala ang tao bayan sa kanila. Sa agrikultura. Naniniwala ako, pag nalaman ng ating mga kababayan, sa tulong ng media, na yan ang ating isinusulong, dadagdag pa. Marami pang masusuporta sa atin. Bukod sa BAM Kiko tandem, kasama rin nilang naglibot ang kaalyadong si Akbayan Party List First Nominee Attorney Shell Jokno. Kasama nila si Akbayan Party List Jokno. Kayo na maghusga. Okay? Ilagay nyo sa comment section. Ano ba to? Si Jokno. Diba? Ano ba to? Akbayan. Diba? Ano to? Ano yan sa bansang Pilipinas to si Jokno? Sige, pakilagay sa comment section. At anong common denominator ng the likes ng katulad ni Jokno sa mga dilawan? Alam kong alam nyo yan. Turungan nyo nga sa akin, hindi ko alam eh. Diba? Bukas ng, hindi alam ng Pilipino before yan eh. Ngayon bukas na mata nila. Bukas na mata natin. Kaya lubog sila ngayon. Kailangan po natin ng mga progresibong kandidato na progresibong kandidato. lalaban para sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Handang-handa po kami ipaglaban kayo.
Ayon kay Aquino, magmula ng mag-campaign period, nakabisita na sila sa 12 probinsya. Plano pa nilang maglipot pa para manligaw Relax. Napahawak-hawak ka pa ng kamay. Ginagawa niyo yan dati? pa ng mas maraming botante. Nagbabalita mula sa frontline. Yan. Ha? Anong masasabi ko dyan? Mukha ng kaplastikan. Yan ang mga plastic ngayon. Kaya mapagpag-asa, ipapakita ko sa inyo kung bakit nasasabi ko na malakas na, panalo na po ang PDP. Tingnan nyo. Bukod dyan, na talagang wala ng Aquino. Ako natutuwa ako na laging sumasama si Marcos. I really believe that Marcos is the death sentence for the alyansa ng bagong Pilipinas. Hindi siya nakakatulong doon sa mga senador. Kung ako lang talaga senador, babiyahe na lang ako ng solo. Hindi napapasama talaga sila kay Marcos. Gaya ng sabi ko, dala na eh. Nagsasalita na ang taong bayan. I will really predict 7 to 9 PDP laban will win. Senatorial balls. Tandaan nyo itong sinabi ko. Ito nga sa ArcLight, nagkaroon ng survey. From February 22 to February 25, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from. Lahat po, hindi yun pinipili katulad ng ibang survey. Ito lahat po kasama. ArcLight with its 2 million followers generated more than 455,000. Hindi ko mabasa saglit Medyo lalakihan ko lang dito sa aking sa aking laptop. With 435,781 votes. Yan, ganyan kadami. Hindi katulad ng survey nila na 1,000 lang ang bumoto, 1,500 lang ang bumoto, 2,000 lang ang bumoto, tapos konti lang. Konti lang yung nakalagay na pangalan. Hindi lahat. Ito, 66 senatorial candidates to choose from. Okay? Accumulated survey forms and recorded 5.2 millions in total engagement. Ganun po katindi. Sinong top 1? Bongo. Sinong top 2? De La Rosa. Sinong top 3? Pastor Kibuloy. Top 4? Marcoleta. Top 5? Jimmy Bondoc. Lahat po ng PDP pasok. Yung 10 pasok. Alam mo kung bakit naniniwala ako dito? Dahil taong bayan na nagsasalita. You can check it from that survey, yung ArcLight na yan, kung trolls po ang bumoboto. Hindi katulad ng survey na iba na hindi naman natin alam kung saan sila nag-survey, sinong naitanong. Di ba? Iilan lang ang natanong nila. May katapusan din. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Yung nangyari po sa Laguna, nagsalita ang Laguna. Diyan sa Pansol, ang dami pong nag-attend. Tuwan-tuwa sa PDP. And mind you, walang ayudang binigay. I was there. Wala po. Walang ayuda, walang pakimkim, wala. Wala po. Andun ang mga mainstream. So, kapit lang mga kababayan ko, matatapos din ang kasaysayan ng Marcos sa Pilipinas. Unti-unti nagigising ang taong bayan. Duterte na po ang susunod, and I really hope that someone aside from PRRD will continue the drug war at saka sa corruption. Pero alam ko, lalo na si BP Sara, itutuloy niya ang laban sa mga komunista tsaka sa mga adik. And andyan nga si Pastor Kibuloy, si Attorney Vic, and all, marami pang iba na talagang lalaban kontra korupsyon.
At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.